So ito na ang nagparimap sa atin. Lahat ng mga katiits nga nagpasa og sign sa atin ating gikunik. Abangan ninyo itong video, tingnan ninyo kung saan ang inyong sign nga giparimap sa atin mga katiits. So ngayon, dito tayo mag-umpisa sa mga face markers kasi maraming face markers ang inyong gi-forward sa atin. So ito na ang markers nimo bro. Hindi ko lang banggitin ang imong pangalan. So itong linagyan ko ng circle, yan ang tunay na naka-point sa exact location. Kung saan siya naka-posisyon, kung saan siya nakaharap, yan ang sundan mo. Hakbang ka ng 5 na hakbang, 5 hakbang. Kasi itong klaseng markers kadalasan nasa 5 to 15 meters ang exact location sa item. Basta face markers. Yan tandaan sa lahat ng mga katiits. Itong linagyan ko ng circle na red, yan ang sundan mo. Hakbang ka ng, sukat ka ng 15 meters, tingnan mo kung saan banda, kung ano ang follow up sign niya, kung saan nandoon na ang deposit. Nasa 13 to 14 alanganin sa 15 meters. Basta nandoon lang ang exact location niya mga katiits, lalong lalo na ang may-ari nitong sign. So kasi mayroon pa siyang follow up ang itong sign mga katiits. Ito, yan ang mga sekreto mga katiits. Yan ang nag-follow up sign nga doon ka direksyon. Tapos mayroon pang follow up sign nga nagpatunay nga doon ka direksyon mga katiits. Tingnan ninyo ang markers, may letter Y pa sa noo, sa agtang niya. Yan nakapatunay nga nakapuin siya sa exact location. Ang tinuro niya, ito sa baba. Yan, lagyan nating circle. Yan ang ipaalam na yan ang sundan mo. Kasi nag-follow up siya sa itaas. Itong mga markers. Ating ipakita, ating lagyan ng red. Yan, mahaba ang kaniyang isang guhit sa letter Y. Ganon pa rin, nakahudyat siya nga doon kasunod. Doon mo susundan. Nasa harap lang. Sukat ka lang 15 meters. 5 to 15 meters. May sign man makita or wala. Doon ka. Kasi nandoon ang exact location sa tinuro niya. At itong sign, tingnan natin ang itong sign nga mga signage niya sa paligid. Ito. So ito nga markers bro, may tendency siya ang tiningnan sa face markers. So alam na nimo kung siya ang tiningnan, mag-exact location man ka sa 15 meters o hindi, basta dito siya nagtingin ang face markers, sigurado nandito ang deposito sa markers na to. Yan lang ang pag-analyze nimo diya bro, ug mayroong locator ka, i-follow up lang ang paggamit niya. Kasi nandito lang sa markers na to ang item kapag siya ang hinarap sa face markers. Basta ang advice ko sa imo ha, dito ka mag-umpisa, sukat ka sa 15 meters, kung may locator ka gamitin mo. Doon ka mag-umpisa sa markers na to, kung doon ba tumuro sa 15 meters. Kung wala sa 15 meters, kung ito ang hinarap sa face marker, sigurado dito na ang item sa harap nitong bato. So tingnan mo lang ang paligid bro, kung saan ka maghukay, basta dito sa harap ka paghukay. 1 meters distance lang ang hukayin mo, ang distansya nitong bato. So maraming salamat bro, maraming salamat sa pagtiwala sa ating paglikod. Sana may nakuha kang kaalaman para maumpisahan mo na ang paghukay sa site mo. At ito, iba na naman ang may-ari nitong markers nga gi-forward niya sa atin na iyang ipadikod sa atin. So alam na nimo bro na itong markers sa inyo na ito. So ito ang pinakasikretong face markers nga mahirap siya idikod.
So itong markers bro, mahirap ito i-decode kasi mayroon siyang mga pangligaw, panglipat na mga letter. So pero itong markers bro, the same remapping ito bro, nasa 15 meters ang distance, ang layo sa deposito bro mula dito. So ang gawin mo ito bro, punta ka sa 15 meters, tumayo ka, tapos harapin mo itong markers at i-eyes to eyes nimo nga makasintro ka sa dalawang mata niya nga tama ang naposisyonan nimo sa 15 meters. Tapos ang gawin nimo, gumamit ka ng locator. Punta ka dito sa markers, doon ka maghawak ng locator, magumpisa kung doon ba tumuro sa tinayuan mo sa 15 meters distance galing nitong markers. Kasi 5 to 12 to 15 meters distance bro, location sa item ito. Kasi itong markers bro, maniwala ka o sa hindi, alam ko na mayroong sapa sa unahan nito o hindi, nasa unahan lang, nasa 10 meters or 5 meters, nasa likod or nasa gilid. May sapa dyan, patay na sapa o sapa na matubigan kung may tag-ulan. Kasi ang secret sign niya bro ito, tingnan ninyo. Mayroon siyang letter J, tingnan niyo sa gilid, mayroon letter J. Ang ipaalam niya god sa letter J, sigsag, mayroong sapa. Kung mayroong makita ka sa face markers, sa puno ng niyog, sa puno ng kahoy, mayroong letter J, letter M, W, pareho lang ang ipaalam niyan. Mga katiits, take note ninyo, pareho lang ang ipaalam niya. Mayroong sapa, mayroong kahoy, mayroong follow-up sign na fish markers pa rin, pero isa lang ang fish markers. Mayroong ganon mga katiits. So ito nasa bato, tapos ang sikretong sign niya nga mayroong letter J nasa gilid. Ito mga katiits, yan mga katiits, linagyan natin ng red kulay nasa gilid mga katiits, tingnan ninyo. So yan ang sekreto nga nagsabi siya mayroong follow-up sign sa unahan. Either sapa, either puno ng kahoy, patay na sapa, sapa na maliit, matubigan na kung mayroong tag-ulan. Tapos ang ikasabi ko nito bro, itong mata, dalawang mata bro, pareho lang sila og tiningnan, hindi nakasiparit. Kung marunong kayo magdikod, ito ipakita ko ang illustration mga katiits. So lagyan nating red. Yan mga katiits, yan ang pinakasikreto kung magtingin ka sa kanyang mata. Isa lang ang direksyon niya mga katiits, sa dalawang mata, isa lang ang tiningnan. So doon ka sa harap niya sa 15 meters. Sabi ko ganina, tumayo ka sa 15 meters, nandoon na ang exact location mga katiits. Lalong-lalo na sa may-ari nitong sign. Huwag mong pansinin ang ibang mga markers, pareho nito ang mga coordinate sign niya. Kasi signage lang siya mga katiits, nga bilang patalandaan at bilang pangligaw sa maglikod sa area. Ito box emission, naka-concrete seal yun ang item sa ilalim mga katiits. Yan, box emission mga katiits. Huwag mo lang pansinin ang ibang engrave kasi yan ang panglingla mga katiits. So maraming salamat katiits sa pagtiwala. Sana maumpisahan mo at sana matutunan mo ang exact location kasi mayroong sapa ang area mo. Yan ang ipaalam sa letter G, sigsag mga katiits. So don't forget subscribe sa ating YouTube channel, si Bunga Cebu Treasure Hunter.